tayo ngayon sa dahilan ng malakas na enerhiya na nag-influensya dito. At kailangan na constant din ang inyong mga pag-practice ng Angels Contaction and Connection. At yan ay ibinigay ng Supreme Master para sa lahat na makakounter sa mga enerhiya na kailangan i-counter mga opposite force. Itong mga opposite forces, kailangan ito na ma-counter din para ang mga positive na mga enerhiya ay mas malakas at hindi makaranas ng mga energy imbalance ang mga taong may inner cultivation. So, isa sa paraan ito itong devotion. Ang devotion ay isa sa paraan ng inner cultivation. Kailangan lang na maunawaan ang procedure ng inner cultivation. So, hindi lang ito na ating paniniwalaan. Kailangan ito natin maintindihan na ang ating development sa spiritual ay nangangailangan ng inner cultivation sa katawan. Yan ay dadaan lahat sa batas ng pangkalusugan. Sa pangkalusugan yan lahat. Malusog ang iyong physical na katawan, malusog ang iyong spiritual na katawan. Kung sakali iyong physical na katawan ay hindi malusog, ano ba ang pundasyon ng physical na katawan? So, ang pundasyon ng physical ng katawan ay ang enerhiya. So, anong influencing energy sa katawan na yung dahilan ng katawan ay hindi malusog? So, ito ang ating kailangan na maintindihan. Kaya sa lahat ng mga nag-practice ng inner cultivation ng dugukan, kailangan tayo na mag-practice ng panggamot. So, sino bang ating pinakaunang gamutin? So, ang ating mismong sarili ang ating pinakaunang gamutin. At maraming mga sakit na hindi kaagad mabigyan lunas dahilan may rason ang Panginoon yan. At isa yan sa mga data na kailangan natin na mismo sa tao na may sakit ay kailangan niya na ma-resolve sa kanyang buhay. At hindi yan nangangahulugan na ang buhay ay mahirap kasi may mga sakit. Lahat ng mga tao ngayon, pag hindi may sakit ang physical na katawan, maging sa kaluluwa na katawan. Kaya pag hindi malusog ang physical na katawan, mabuti na lang pag malusog ang kaluluwa na katawan. Habang sa pamagitan nito, ang misyon na lang yung tao kung paano niya manifest ang kanyang magandang kalusugan sa kaluluwang katawan to the physical body, sa kanyang physical na katawan. Kaya ito ay kailangan ng inner discovery. At sa ngayon, binigyan ng divine guidance ang lahat na hindi masyadong mahirap ang intindihin ang mga bagay na ito dahil kailangan na mabuksan ang spiritual na kamalayan. Napakaraming mga bagay na hindi madali maintindihan ng mga tao. Kahit sinong tao pag hindi mabuksan ang spiritual na kamalayan. Na ibig sabihin, ang susi nitong lahat ay ang iyong spiritual na kamalayan. Pagbukas ang spiritual na kamalayan, walang hindi maintindihan ng banal na espiritu nandiyan, gising sa kalubluban ng iyong kaisipan. So, ibig sabihin, gising ang banal na espiritu sa kalubluban ng iyong kaisipan. At ganoon din ang yung mangyari sa iyong pag-iisip, ang iyong kaunawaan. Ikaw ay naging conscious sa kaunawaan na makaintindi sa mga spiritual na bagay, makaintindi sa mga bagay na may angkop sa malalim na misteryo ng Diyos. Nang dahilan na yan, itong mga bagay na may angkop sa malalim na misteryo ng Diyos ay hindi kayang maabot sa kaisipan
ng makataong kaisipan. Ibig sabihin, pag makatao ang ating kaisipan, that is influenced by the 7 dimensions of the soul. Na yung advanced spiritual function ay hindi gumagana, tulog pa sa kanilang dimension ng kaluluwa. Kaya dahilan din ito na kailangan talaga na buksan ang spiritual na kamalayan. Hangarin man sa lahat ng mga tao na makaakyat sa kaharian ng Diyos upang doon tumira kasama ang Diyos, kasama ang kanyang mga anghel, at hindi na maghihirap sa buhay. Kaya nga yung mga kaluluwa, hanap-hanap ng mga kaluluwa yung tunay na liwanag ng Diyos para sila makaakyat sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi yan madali pag hindi bukas ang ating spiritual na kamalayan. So, ano ibig sabihin ng spiritual na kamalayan? Mayroon tayong bullet point in this topic. Kailangan natin maintindihan ito. Mga advance ng mga informasyon sa spiritual function. Kaya mayroon mga light workers in the planet, sinasabi na DNA activation. So that is an activation of advanced spiritual information. Nandiyan sa inyong physical na katawan. Nandiyan sa inyong mga kaloob-looban ng dimensions ng kaluluwa. Kaya when you say development of the body, mind, soul, and spirit, na ibig sabihin yan, mga dimension yan ng iyong kaluluwa. May physical na katawan, yung mga nakatira sa physical na katawan as a dimension, yung mga trillions and trillions of cells, mga citizens, lahat yan. In the physical body, if you are so big or not so big, maliit ka na pagkatao, so it could be more or less 45 to 50 billion trillion cells. So napakaraming mga citizens. Ngayon, ng ating planeta, if this planet is a body of a person, then we will be citizens, human beings, more or less 10 billion people around the world. And then sa physical mong katawan, you are trillions and trillions of citizens of the cells of your physical body. So napakaraming citizens ng physical na katawan. Sa dimension ng physical na katawan, at isa yan sa dimension ng iyong kaluluwa. Kung pagtingnan natin yung emotion dimension ng kaluluwa, so ilan ka emotions nandiyan sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa? So napakarami din. Hindi mo mabibilang ng millions, trillions. Napakarami. Kaya huwag kayong magtaka na iba't ibang mga emosyon ang inyong mararamdaman, maranasan sa inyong buhay. May masaya, may malungkot, may galit, may hindi, may takot, lahat ng mga klaseng emosyon. Nang dahilan ay ikaw ay naging dimensions ng katotohanan dito sa mundong ito. At yung kaisahan ng iyong pagkatao, the wholeness aspect of your well-being, that will allow you the real good health in life. Totoo bang magandang kalusugan? Tingnan natin ito sa pangkabuuan ng pagkatao ng isang kaluluwa. Kaya sino-sinong mga nakatira sa mental dimensions of the soul? Would you be able to say that the citizens of the mental dimensions of your soul are just only billions of citizens, billions of thought, wherein in every single minute, and every minute, thousands and thousands of thoughts that will come in your mind. Na ibig sabihin, napakaraming mga isip na pumapasok at dyan sa iyong kaloob-looban ng mental dimension ng iyong kaluluwa. Hindi ba yan kasali sa mga foreigners na pumapasok sa mental dimensions of your soul? Who are those foreigners that I would mean? Yung bang mga isip na hindi production from the precise office of your guardian angel and your spiritual master. Ibig sabihin, hindi galing sa precise office ng iyong mga bituin sa kalangitan. So, basically, mayroon kang dalawang bituin sa mga kalangitan. Kaya, is it just a theory or a principle? Yan ay hindi yan theory at principle. Yan ay ang katotohanan ng iyong pagkatao as a person with a soul and with a spirit in this physical world. Mayroon ka ngayong mga dapat gagawin sa iyong sarili. Kaya, kung bakit may sakit ang isang kaluluwa, dahilan yan, mayroong kailangang i-resolve. Na yan ay data yan sa iyong sarili upang ikaw ay makalinya sa iyong buhay
Sa dapat yung tunay na daan na gustong kailangan mong matutunan na yan yung daan niyo papunta sa totoong tagumpay ng buhay. You are always guided by the divine radiance of the Omni-Supreme Absolute through the functions of your guardian angel and your spiritual master. Kaya paghanapin mo ang katotohanan ngayon, kung anong tunay ng kaligtasan ng tao, kaluluwa dito sa planeta, maging hindi man dito sa planeta, maging itong mga kaluluwa, katatapos lang yung celebration ng All Souls Day, and then maraming mga na hilingan ng mga kaluluwa. At marami din mga nakapag-join sa healing. So that is your light service na magawang i-dedicate ninyo yung mga buhay sa pagtulong ng mga kaluluwa, mga tao dito sa mundo. And then, ang reward din ninyo yan ay magandang enerhiya, positive energy. So, ito lahat ay kailangan nating ma-discover bawat tao na gustong umakyat sa kaharian ng Panginoon. Dahilan matag Sunday, mayroong light service activities. And then, kailangan na yung lahat ng mga practitioners ng dubukan, mag-join kayo para sa divine guidance na kailangan natin ma-connect ang ating mga kaisipan. Lahat ay connection itong lahat. Pati yung mga expressions of colors nandiyan sa inyong sa katawan, 7 dimensions of the soul. Pag yung connection ng inyong energy field, kayo ay binubuo ng energy field. Hindi mabuo ang physical ng katawan pag walang energy field. So, sa energy field ng iyong physical na dimension ng kaluluwa, yan ay nakakonekta yan sa maraming mga energy station. At yung consciousness, which is yung control ng iyong connection. Ibig sabihin yung pag-iisip mo, the way you think, yan ay yung control ng iyong mga connection na saan kung saan ka makakonect. Pag yung mga isip ng dyan sa mental dimensions of your soul na ay nakakonekta sa maraming mga negatibong mga enerhiya, and then also yung physical mong katawan ay makakonekta sa mga maraming mga negatibong enerhiya na magdudulot ng mga energy imbalance, blockages, or bad luck ng buhay. Kaya lahat ng mga tao dito sa mundo, walang taong hindi kasali sa spiritual martial arts combat. Bagaman, pag ikaw ay gusto kang umakyat sa kaharian ng Diyos, kailangan mong ma-overcome, matapong taong talunin lahat ng mga kalaban na pumapasok, mga alien invaders, mga aliens, foreigners, invaders ng yung mental dimensions of the soul, pati yan sa physical dimension of the soul. And then, again, sino ba ang ating tinutukoy nito ng mga alien or foreigners, invaders? Mga banyagang mga invaders ba ng mental dimensions of the soul or sa physical dimensions of the soul? So, sa mental dimensions of the soul, itong mga false illusion. Illusion is wala namang tamang o totoong ilusyon. Kaya nga tinatawag ito sila ng ilusyon. Mag-ilusyon tayo ba? Mag-ilusyon tayo ng napakagandang castle sa gitna ng karagatan. At doon tayo tumira. Dahil sa pangkatotohanan ng buhay, ay hindi yan totoo. Kasi pagising natin ay wala pala tayong castle. Tayo ay nag-ilusyon lang. Ating inisip na mayroon tayo at tumira tayo dito sa napakagandang castle sa gitna ng karagatan. At tayo ay nag-ilusyon na tayo ay naligtas na kasi tayo ay natutunan na natin ang tamang katotohanan at talagang magpaligtas, magbigay buhay habang buhay natin. Walang katapusang buhay kasi tayo ay pinili na ng Diyos. And then, mayroong mga panahong nangyayari, may sakunang nangyayari. Nagka-pandemic. At hindi naligtas ng mga kalabang invaders na
mga viruses na nag-invade sa physical na katawan. Yung isabihin na atake ng mga viruses ang mga cells ng katawan at namatay. At yung kaluluwa ay nakalabas sa kanyang physical na katawan at namulat siya sa katotohanan na hindi pala totoo yung ating paniniwala. Akala natin ligtas na tayo kasi nandiyan na sa atin yung katotohanan. Pero natalo man tayo sa viruses, namatay mang ating physical na katawan. Kailangan na naman tayo ng another journey of reincarnation. At hindi yan madali sa isang kaluluwa. Hindi alam kung saan ang direksyon ng kanyang buhay patunguhan after the physical existence. Kaya kailangan ang misteryong ito na ating maintindihan. Misteryo ng buhay. Kung paano kayo makapagdipensya, madipensyahan ninyo ang mga dimensions ng inyong mga kaluluwa. So ano-ano at sino-sino yung mga kailangan yung dipensyahan nandyan sa kalooban ng dimensions ng inyong mga kaluluwa. So, we go back to the line of the Dugukan Creed. To protect the treasures of light, paano kayo magkaroon ng kakayahan na magprotekta sa mga kayamanan ng liwanag, treasures of light? Sa pamagitan na lamang ng pagkagising ng inyong spiritual na kamalayan. Para maiwasan itong lahat ng mga ilusyon na akala natin ngayon ay ito ang katotohanan. Ngunit hindi pala itong katotohanan. Akala natin itong katotohanan ay magbigay ligtas sa ating buhay dahil ito ang katotohanan na tunay na katotohanan na liwanag ng Diyos at magbigay lunas sa lahat nating mga kahirapan sa buhay. Dalhin tayo nitong katotohanan natin doon sa langit. And in the first place, we don't really know kung anong klaseng langit, yung klaseng langit na puntahan ng mga taong nalignas. Ibig sabihin kung anong klaseng langit, ang langit ng puntahan sa mga taong mga tunay na naligtas. Astral spiritual world. Okay, itong astral spiritual world, bagaman ito, we are in this house. We are inside the house. Pag kayo ay nandoon dito sa loob ng bahay na ito, ligtas kayo sa init ng araw. Ligtas kayo sa baha. Ligtas kayo sa mga sakuna sa labas. Pag mag-umulan, bumagyo, ay ligtas kayo, nandyan kayo sa loob ng bahay. Ang tawag niyan ay astral spiritual division. Pag nandyan kayo sa astral world, ibig sabihin, astral world, you are outside of this division. Ibig sabihin, wala kayong dipensya, lalo na pag wala kayong enerhiya. Wala kayong dipensya sa init ng ulan. Wala kayong dipensya sa init ng araw. Wala kayong dipensya sa buhos ng ulan. Wala kayong dipensya doon sa labas. Nandyan kayo sa field na tinatawag na astral spiritual world. Kaya yung mga tao na nabiktima sila ng mga demonic possession, nandyan sila sa astral spiritual world. Napakaraming mga unpleasant creatures sa astral spiritual world. Yan matutunan yan, matutunghayan ninyo yan pag nandun kayo, nag-actual travel kayo sa astral world na conscious kayo at bumalik kayo din na conscious sa inyong physical na katawan. At yung maintindihan na yung ang lawak pala talaga nitong astral world. At walang hindi masusukat ng kaisipan kung kailan matatapos itong astral spiritual world. Walang katapusang lugar ng mundo. Kaya yung dimension ng walang katapusan. Ngunit yung mga taong nandyan ay matatapos din. Matatapos sa ilusyon ng kahirapan, matatapos sa ilusyon ng pagmatapos ang isang kaluluwa sa ilusyon ng kahirapan, and then he end up or she will end up again o mas higher level than the difficulties in life. Ibig sabihin, walang katapusang paghihirap ng kaluluwa. Kaya kailan ba yung makaahon ng isang kaluluwa sa walang katapusang paghihirap? Sa panahon na matalo niya ang kanyang ilusyon sa colors ng mga dimension na ito. At paano yan? Malampasan ng isang kaluluwa. So itong mga aral na ngayon na ating
nilabas sa Dugukan Foundation of Advanced Spiritual Study ay kailangan para sa lahat ng mga tao. Unang-una, ipinatawag ngayon ang lahat ng mga magtuturo ng buhay, teachers of the art of life. Sino-sino ba itong mga teachers of the art of life? At saan ba sila galing? Galing din ito sila sa iba't ibang dimension ng itong physical na mundo. Galing sa iba't ibang mga lugar. Galing sa iba't ibang mga grupo paniniwala, mga napudyot. Dito lang ating pagkasabi na napudyot ba sa ating pagtulunan. Hindi man lahat maging mga teachers of the art of life. Ito lang na mga na-screen natin. Ibig sabihin, pag kayo ay na-screen at nabigyan ng category of Dugukan, and then kasali ka sa team ng magtuturo ng buhay. Hindi mga magtuturo ng pagkawasak. Nang isa ganon, ang mga tao ay totoong maturuan ninyo sa tunay na landas ng Divino Maestro. Kaya sinasabi ko sa inyo na ako ay hindi naghahanap ng mga followers. Dito kayo sa Dugukan, wala kayong makikita na guro na ako gagawin ninyong guro na magtuturo sa inyo. Kasi hindi ako naghahanap ng mga followers. Ang hinahanap ngayon ay yung pinatawag na mga magtuturo. Gagawin ko kayong mga magtuturo ng buhay upang ituro ninyo ang Angels Contacts and Connection Art of Life, hindi lang sa bansang ito, kundi sa buong mundo, buong planeta, pati na doon sa mga mundo ng mga iba't ibang mga dimension. Mundo ng mga kaluluwa, mundo ng mga engkanto, lahat ng mga inyong mapuntahan. Ibig sabihin, ano ba ang ating karapatan na magsasabi nito? Sinasabi ko ito dahil iniutos ito ng ating Supreme Master doon sa langit. Kaya pag kayo ay magtanong saan ang Supreme Master, ang Supreme Master ay doon sa langit. Ibig sabihin, huwag kayong magsunod-sunod sa atin pag hindi kayo practitioners ng Dugukan. And then pag practitioners kayo ng Dugukan, okay, this is good. Mayroon tayong aklat. Kailangan ninyong pag-aralan. As earlier as now, pag-aralan ninyo itong aklat ng Dugukan. Sa napakaraming mga bagay na kailangan nating i-discuss, maraming mga bagay na hindi talaga ninyo maabot sa pagkaintindi pag hindi ninyo basahin ang aklat ng Dugukan. Pagsabihin natin, Angels of the Supreme Super Light, alam na natin sa ating mga paniniwala, mayroong 10 hierarchies ng mga angels, angels, archangels, seraphims, cherubims, up to the 10th hanggang sa ika-10. Ika-10, that is the God. So, itong hierarchies ng mga angels, and then we are now describing another name of the angels. Kaya nga, pag kayo ay magbasa ng mga pagpahayag sa mga lihim ng karunungan ng unang panahon, yung mga unang labas ng 72 Spiritual Division, ang pangalan yan ay 72 Spiritual Division. Kaya sa ibang bansa, wala kayong matutunghayan na 72 Spiritual Division. Iba din ang literature ng kanilang mga Spiritual Foundation. Pag sabihin ninyong 72 Spiritual Division, 72 ka division ng spiritual, dito yan sa bansang ito, Pearl of the Orient Seas, or Perlas ng Silanganan. Ang ibig sabihin, ang pinagmulan yan ay ang bansang ito. Kaya hindi yan nakabase ng iba't ibang mga literature. Kaya kayo ba'y magtanong, ayan, nakasulat ba yan sa kasulatan? Nakasulat ba yan sa Biblia? Na ibig sabihin yan, hindi yan kasi yung origination ng mga aklat na yan ay hindi yan originated in this country. Kaya dito inilahad ang mga banal na mga aral na yan. Kaya yan ay literature ng espiritualismo, mysticism ng bansang ito. Kaya sa mga unang paglalahad ay inilahad dyan yung mga pangalan ng mga lihim. Pangalan ng lihim ng pangalan ng Diyos Ama, yung Diyos Anak, yung Diyos Espiritu, Holy Infinita, o Mahal na Birhen, mga santos nga walay bunyag, mga santos nga may bunyag, Santissima Trinidad,
Quattro Iskina, Seven Angels, Seven Spirits of God. At yon lahat-lahat, napakaraming mga pangalan. Ngunit sa Bagong Testamento ngayon, kailangan natin na baguhin ang mga lahat ng mga formation yan sa Bagong Testamento. Dahilan yung mental discipline na ibinigay sa unang mga testamento ay nakalimutan ng mga nakakararami. Nakalimutan na sa karamihang mga tao. Kaya, hindi na kayo mahirapan mag-anap ng mga karunungan. Just chat on, nagpindot-pindot lang kayo ng inyong internet, and then lumalabas na yung lahat ninyong gustong matutunan, malalaman. At may kapangyarihan din yan. Kaya ngayon, inilabas ang continuation. Ang continuation is dapat ninyong malalaman lahat ng mga sources ng kapangyarihan. Ang anong sources ng kapangyarihan, saan kayo yan nakakonect sa inyong mga buhay? Is it art of life or art of destruction? When it comes to power, there's no question with the power. Sa kapangyarihan ng mga pinag-aralan niyo, walang question yan. Maging sa pangalan, lihim ng pangalan ng Diyos, at may testamento pa niya nakasabi na pinakamapalad at pinakamaswerte. Ngunit sa pagpasok ng Bagong Testamento, lahat ng mga tao ay kailangang makinig at makakonek sa makabagong testamento. Parang kayo ay hindi kayo maligaw. In the 349 governing star formations, ang ibig sabihin yan ay ang pinagmulan sa lahat ng mga kapangyarihan. Diyan nakakonek ang lahat ng mga banal na mga pangalan ng Diyos ng inyong mga nalalaman o natutunan sa lihim na karunungan. Walang mga kapangyarihan na malaking kapangyarihan hindi galing sa governing star formations. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nakakonek sa isa sa mga governing star formations na black star formation, ang iyong kapangyarihan ay higit at talagang legit na kapangyarihan. Talagang may kapangyarihan ka, ngunit ang daan mo lang tinatahakan ay art of destruction. Na ibig sabihin, hindi nagbibigay ang office ng black star formation ng pag-akyat ng isang kaluluwa doon sa langit upang tumira kasama ang Diyos. Kahit ano pang kabuti o kabait at kamasunurin at katapat ang taong na yan or ang kaluluwa na yan. Bakit man? Dahil hindi yan ang disiplina or mental discipline sa landas na yan. Kagaya lang yan yung function ng inyong ilong at tainga ay magkaiba. Ang ilong ay smelling. Ang tainga ay hearing, listening. Pwede bang makinig ang iyong ilong sa mga salita? At pwede bang mag-smell yung itong tainga natin sa mga mga amoy sa ating kapaligiran? Yan ay ang disiplina ng daan na yan. When it comes to the power, there's no problem with the power condition. Talagang makapangyarihan. Kaya ito ay direction ito. Ano ang pinaka-importanting kailangan matutunan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kaligtasan paghahanap ng kaharian ng Diyos? Ang direksyon ng art of life. Yan ay pinakamahalaga para sa lahat ng mga tao. Kaya sinasabi ko, walang angels contact and connection sa ibang bansa. At wala ding 72 spiritual division sa ibang bansa. Dito lang sa bansang ito. Kaya, wag na kayong magtanong pag nandyan ba yan sa kasulatan ang 72 spiritual division. Kaya, itong spiritual division, 72 spiritual division, mayroon tayong sariling aklat ng 72 spiritual division. Ayan, ang tawag ng bakong aklat na yan ay yung aklat ng dugukan. What's a Divine Revelation? Yan ang aklat ng spiritual division, advanced spiritual study, or Sun 7.2 Foundation. Ang ibig sabihin ng Sun 7.2, Sun, acronym yan for the Supreme Universal Name. Hindi yan sana yung araw sa langit. Kaya, yung sinasabing, huwag kayong magsimba ng araw. Bakit man kayo magsimba ng araw? Pag Supreme Universal Name,
Yan. Yan ang tunay na araw. Ang gumagawa sa lahat ng mga araw. Gumagawa sa lahat ng mga bituin, bulan, o buwan, o gumawa sa buong kosmos. Na ibig sabihin, ibang ibig sabihin natin. When you say in the Divokas Creed, you are the son of the sun. Na ibig sabihin, ikaw ay anak ng Supreme Universal Name. Kaya gagawin mo yung buong makakaya, sikapin mong ikaw ay lumiwanag sa tunay na liwanag ng Omni Supreme Absolute. At hindi ka makakonect. Doon ka maglakbay sa iyong buhay sa landas ng art of destruction or the opposite command formation. So, ano ibig sabihin ng opposite command formation? Yan ay ang katotohanan sa katawan ng Diyos na hindi nagbibigay ng ascension para sa lahat ng mga tao at the seven foundation of the soul. Ano ibig sabihin ng lahat ng mga tao at the seven foundation of the soul? Lahat ba na mga mortal na mga tao na mayroon na silang mga informations of advanced spiritual function, then the next line of their ascension would be into the semi-immortal foundation in life. That is advanced elemental foundation, not any longer carbon atom life foundation. Kaya pag maggamit ninyo ang karunungan ng secret spiritual secret sa inyong pag-aaral ng mga banal na mga batas ng Diyos, ay madali ninyong itong maintindihan. At makikita ninyo na may kaisahan pala itong lahat. Kailangan lang nating maintindihan ang mas malawak na kahulugan ng mga banal na batas ng Diyos. Kagaya ng mga banal na mga nakasulat sa mga aklat. Ang lahat ng mga banal na nakasulat sa aklat ay talagang banal yan at makatotohanan. Dito lang ito maging hindi magkaiba ito sa dito na sa paniniwala at sa sa construction na sa pagkaintindi ng mga tao. Iba't ibang mga tao. Kaya iba't ibang mga paniniwala. Dahil iba't ibang pananaw ang mga tao. Iba't ibang landas, iba't ibang antas. Sa magkaibang landas at antas ng spiritual foundation ng isang tao. Ang iba't ibang mga tao. Mag-iba't iba din ang kanilang mga kaunawaan at paniniwala. Kaya ano ang kaisahan sa lahat? At saan natin ito matutunghayan, ang kaisahan sa lahat? Okay, so this is important thing. So important thing, paligog tanaw sa inyong kuan, kay na kuan. This is so important thing na ating matutunan kung ano ang direksyon na ating kailangang sundan para tayo ay hindi tayo maligaw nito. Dito sa madulas na mundo, hindi tayo maligaw. Kaya kailangan ninyong sundan ang landas ng dugukan. Ang landas ng dugukan na naglalahad nitong mga misteryong kailangan ninyong makakonekta kayo. Sa sinasabi ko, kailangan kayong makakonekta. Napakaraming mga bagay. Kaya napakaraming mga bagay na kailangan natin na ipaliwanag natin para sa mga tao. Ngunit hindi sapat ang ating oras. Kaya one of the principles of dugukan is spiritual awareness. At magtagpo tayo sa mas mataas na antas ng formation. Yung magkaabot sa mas mataas na antas ng formation, adan dyan tayo magkita-kita sa ating mga formation. Kaya, dito tayo magsimula. Training tayo sa ating lesson sa dugukan. Pag nandito kayo sa dugukan, dahil nag-connect kayo sa inyong mga buhay sa formations ng advanced spiritual study. Pag nandito kayo sa dugukan at hindi kayo nag-connect, so masayang din ang inyong mga oras. Sayang ang inyong mga panahon dito kayo sa dugukan. Kaya ako ay tiningnan ko yung mga panahon at yung mga darating din na mga panahon na kailangan maibigay din natin sa mga tao para ang mga tao ay masamahan natin upang maturuan natin itong mga landas ng ating gustong ipakita sa kanila para hindi masayang ang panahon nila. Sayang talaga ang panahon pag hindi ninyo ito maabutan sa inyong
kaunawaan. When we say in just context and correction, nagtuturo ba tayo ng mga salita lamang? Tingnan ninyo sa gawa. Kaya itong gawa ay yung pinakamabisang salita na pag makita ninyo sa gawa, yan ay ang katotohanan na yan. Hindi tayo paikot-ikot sa maraming mga salita. We have to save time. I-save ninyo ang inyong mga oras kasi napakaraming mga bagay na kailangan natin gagawin sa paghahanda sa sarili mo mismo, sa sarili ng bawat isa, sa mas malaking magaganap sa hinaharap. Nakaraan na yung first wave of the bigger events, yung pandemic. So sa maraming mga katotohanan na pinaniwala ng mga tao, then that could be a good scientific model para sa lahat na yung mga katotohanan ng kanilang mga tinatayuan ay nag-ubra ba sa panahon na yan? Nag-ubra man siguro, and then pag nag-ubra ay go on, continue the formations of your preparation. Ibig sabihin niya, nakita na natin yung web of the bigger events of time. Although that is an introduction, and then nakikita na natin kung ano ang epekto. May kakayahan bang tao na makipaglaban sa mga malaking kapangyarihan kung wala yung mas malakas na pundasyon ng Diyos sa langit? Against the viruses. Yung mga tao, natakot sa mga viruses. Sa sobrang takot, namatay sa takot, hindi namatay sa virus. Kaya itong virus din, ay yung takot ay isa sa mga viruses na napakalakas ang kapangyarihan. So, yung mga viruses na yan, madali lang itong maloko ang mga tao. Kaya isa sa mga virus ngayon na dapat paghandaan yung takot mismo. Huwag kayong matakot. Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Bakit ka matakot? Ibig sabihin yung takot mo ay isa yan sa mga viruses na kailangan mong talunin. Yung viruses makapasok sa mental dimensions of your soul and the emotion dimensions of your soul. Talunin lahat ng mga nakatira dyan na mga magandang or mabuting mga citizens sa mental dimensions of the soul and the emotion dimensions of your soul. Tanawain niyo ang kuhaan, palihog ko. Na ibig sabihin, mawala ang opportunity. Tanawan ninyo inyong kuhan kay dili mo hikotado na magbalik-balik mo sa kuhan, mawala inyo ang kuhan. Ano ibig sabihin, ang takot ay kailangan talunin. Nang dahil sa takot, maraming mga taong namamatay sa takot. Kaya sabihin natin, matakot kayo sa Diyos. Sa takot ninyo sa Diyos, pinabayaan na ninyong gisingin ang inyong spiritual na kamalayan. Ang sinabi yan yung spiritual na kamalayan, yung spiritual na mga practice, ay yun, sa yawa yan. Bakit hindi kayo matakot sa yawa? Na ibig sabihin, pagtakot kayo, pagtakot ng isang tao, yung takot mismo, yung wiring sa yawa. Na ibig sabihin, kalimutan natin na word na yan, matakot tayo. And then, ibig sabihin ng Diyos sa langit na nakasulat sa kasulatan, matakot kayo sa Diyos, ibig sabihin, huwag kayong gagawa ng paglabas sa batas ng Diyos. Kaya ano bang pinakamataas na batas ng Diyos? So, the greatest power of the universe is balance. Ang batas ng Diyos ay balanse. Ibig sabihin, pag itong batas na ito ay yung ilabag, ang batas ng balanse ng buhay, yan ay walang sino mang kahit na makapangyarihang tao dito sa balat ng lupa na makaiskapo sa epekto na negative sa paglabag ng batas ng balanse. So, balanse lang ang lahat. Hindi pabayaan ninyo ang physical na katawan, hindi yan pabayaan ang spiritual na katawan, hindi pabayaan ang kaalaman, hindi yan pabayaan ang karunungan. Higit sa lahat na kailangan ng pundasyon sa ating kaalaman ay yung karunungan. Kaya pag natapos na tayo sa kaalaman, anyway, hindi na matatapos itong kaalaman. Sabihin lang natin, pag nakuha na natin, mayroon na tayong sapat na kaalaman. And then,
continue tayo sa ating lakbay para atin din matutunghayan itong karunungan. Ang karunungan na ibig sabihin natin itong karunungan na Diyos na inilahad ngayon, angels contact and connection. Practice your angels contact and connection. That's the only way. Wala nang ibang paraan na magising ninyo ang mga advanced spiritual function ng dyan sa inyong physical na katawan. Pag nandyan sa inyong physical na katawan, ang energy body ay nandyan dyan sa inyong physical na katawan. At yung physical na katawan ay nandyan din sa inyong energy body na katawan. Kaya kailangan na ito ay ang balanse nitong lahat. Ito ang pinakamalakas at pinakataas na batas ng Diyos na kailangan nating masundan kung paano tayo makasunod sa batas na ito. Ako ay magsulat mga ako ng maraming aklat. Kayo, kaya ninyong magsulat ng maraming aklat, sino mang tao. At magsulat kayo. I-enumerate niyo lahat ng mga batas ng Diyos. Batas na nakasulat sa aklat na ito, batas na nakasulat na ito, iba't ibang bansa, lahat ng mga nasyon, iba't ibang mga batas ng Diyos. Okay. Enumerate all the law of God. At yung pinakamataas na batas na yan, yung balanse. This is the equilibrium of life. The supreme law of equilibrium. At then pag matutunan niyo ang batas ng equilibrium, yan ay inyong matutunghayan na ito pala ang katotohanan. May kaisahan para ang lahat. At sa kaisahan itong lahat, hindi nito actually makamit ng kahit sino mang tao pag hindi mabuksan ang kanyang spiritual na kamalayan. Napakalalim ngayon ang kailangan kaunawaan na kailangan mabuksan sa bawat tao sa buong mundo. Bakit atin mang pinag-usapan sa bawat tao sa buong mundo? Dahil ang mission ngayon ng lahat ng mga teachers of the art of life ay spiritual value reformation. Ibig sabihin, spiritual value reformation, turuan ninyo ang mga tao sa tunay na landas ng spiritual na kaunawaan. Hindi lahat ng mga pag-aaral ng spiritual ay hahantong sa kaharian ng Diyos. Napakaraming mga aral ng spiritual na hindi nagbigay ng hantungan sa pag-akyat ng isang tao sa kaharian ng Diyos. Nang ang disiplina na yan ay nahahanay sa opposite command formation. Kayo ay nakabasa kayo sa kasaysayan na mayroong city archangeles or seven angels of God. Yan ay ang preamble ng revelation ng advanced spiritual world. Ngayon, sa Bagong Testamento, may 7 commands of the Supreme Superlight Angels na magligtas sa mga tao, sa lahat ng mga buhay, sa lahat ng mga kailangang iligtas. Nandyan sila yung mga, nandyan sa Supreme Formation. At kailangan ninyong matutunan yan. Pag-practice niyo ng angels contact and connection, unti-unti ninyong matutunghayan ang kanilang mga enerhiya, connection na ibinigay dito sa mundo. Makikita ninyo sila sa langit mismo. Pag doon po kayo sa Lumang Testamento, and then nag-aral kayo sa Testamento ng equilibrium, 4 eskina, ang tawag niya 4 corners, that is the supreme, that is the equilibrium. Ibig sabihin ng 4 corners ay lesson yan ng Dugukan na inilahad na pinangalanan ng 4 eskina, 4 corners. And then galing yan sa formation ng Arcom. Kaya yung unang mga practitioners, ang itinuturo lang yung makatingin kayo sa S direction, and then you have to raise your hands, makadupa kayo, tingin tumingin sa silangan at bigkasin ng mga banal at mga tagong salita at may makita kayong liwanag, shooting stars.
Ngayon ay yung complete run, complete gesture na inilahad. Arkum, Esisum, Shaphal, Ulfaron, Notion. Ibig sabihin, pag sabihin ninyo na, ay alam ko yung mga lesson sa dugukan. Isa lang sabihin yan na practitioners ka ng dugukan. Pag hindi ka practitioner ng dugukan at sasabihin mo alam mo yung lesson ng dugukan, ayan ay hindi yan totoo. Ibig sabihin, pag alam mo yung aral ng dugukan, alam mo yung arkum at pwede mong i-perform ang lesson ng dugukan. Kaya sinasabi ko, walang maraming mga angels contacts and connection. Nagsimula lang dito sa ating bansa. Kung kayo ay isa sa mga ipinatawag ngayon ng inyong mga divino maestro, ay ibig sabihin yan ay kayo ay napili sa napakaraming mga taong mga ipinatawag ng unang panahon. Hindi man sila lahat ay ipatawag ngayon. Kaya ngayon ay complete surrender. Ang ipinatawag ngayon yung mga teachers of the art of life. Kaya sasabi ko na lahat ng mga spiritual na mga grupo na angkop at yung nagpundar ang yung dugukan in the presence of the divine masters, supreme masters, guru, not just only in this nation and in the entire planet. Ang mga spiritual formation na yan ay alam natin. Kaya when you say angels, contacts, and connection, sabi na, ay, Tai Chi man yan. Ay, ano man yan. Qigong man yan. Ibig sabihin, hindi yan Tai Chi, hindi yan Qigong. Ang tawag niyan ay dugukan. Kagaya lang yan, sabihin na yan, 72 spiritual division man yan. Nandyan ba yan sa Biblia? Ang ibig sabihin yan, hindi yan ang pinagbasihan ng mga aral na yan. Ibig sabihin, hindi yan ang pundasyon ng katuruan na yan. Pag gamitin ninyo ang aral ng Art of Life or 72 Spiritual Division or the Foundation of Dugukan sa inyong pag-intindi kung paano nyo maintindihan ng isang bagay or isang batas or isang formula gamit ang mga aral ng 72 Spiritual Division, ay pwede niyong gamitin yan at makikita niyo kung anong kahulugan. Sabihin natin, dito tayo for example, dito tayo sa kaharian ng Panginoon. May isang verse na sasasabi na ipinaliwanag niya ang isang kaharian ng Panginoon. Ngunit ang tanong mo o ang tanong sa iyong kaisipan, ano ba ang itsura ng isang kaharian ng Panginoon? Dito tayo sa sukat. Is it so big? Napakalaki ba ang kaharian ng Panginoon? Kasabay itong buong planeta natin? Yan ay isa yan sa mga katanungan na hindi mo kayang masagot pag ikaw ay magbasa lamang ng kasulatan. Kaya kailangan mong pasukin muna mo yung mga dimension ng iyong kaluluwa. Matapos mo yung mapasok na yung mga dimension ng iyong kaluluwa, matapos mo yan ng 70,000 or 70 years. Kasi nagdasal ka lang at hindi ka nakinig ng divine guidance sa iyong divino maestro. So matapos mo yan, not even more than 7,000 years. Or not even more, less than 7,000 years. At ibig sabihin lang yan is that is impossible na magawa mo ng isang tao. Dahil ang pagpasok niyan ay kailangan ng tamang direksyon. Ibig sabihin, tamang landas kung ano ang iyong gagawin. If it is in the S direction, and then doon ka pumunta sa south direction, paano mo yun maabot? Kaya kung kayo ay ipinatawag ng Supreme Master sa langit ngayon na maging magtuturo ng buhay, huwag kayong maglangan-langan. Bisaya pa ayaw maglangan-langan ba? Kaya dili taas ang panahon nga gigahin sa Supreme Master nga kamo ay samahan sa lahat ng mga pagkakataon.
Kayo ay lumaki na at kailangan ninyong matutunan ang mga bagay na dapat ninyong gagawin ngayon upang kayo ay maging useful kayo sa inyong pagpunta dito sa planeta. At yung harvesting ay maganda. Kayo ay mga harvesters kayo ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, ipinadala kayo ngayon dito sa planeta para mag-usher ng ascension ng mga tao into higher dimension, not into the art of destruction. Ibig sabihin ng art of destruction yung pagkawasak sa mga kaluluwa. Then I had talked about kung bakit kailangan yung mga kaluluwa ay darating ang segment of time na kailangan din sila talagang wasakin. But we don't have enough time to talk about that as of this moment. Pero mayroon na akong na-discuss niyan. And then siguro i-recall na lang ninyo sa inyong mga records kasi kailangan yan para ma-discuss din at mapakinggan ng iba. And this one thing, sinasabi ko na lang sa lahat na pag tayo ay magkausap, mayroon tayong messaging gaya natin ginagawa ngayon. And then para hindi natin we have to repeat and repeat the information bawat magsalita tayo. And then so many things to talk about. What's important thing by this time? So, kailangan natin na mayroon tayong kopya para ating mapag-aralan. We are writing the book of Dugukan by this time. Kaya mag-umpisa lang kayo. I recommend you, basahin niyo ang book 1. And after book 1, the second book would be Rainbow Bridge of Light. And then the third book would be Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars. And the second and the third book, so mamaya na yan basahin ninyo. Kasi basahan mo na ninyo ang Lightship Initiation. And then pag nandyan kayo sa malayo na lugar, and then find way, maghayap ka na yan ng panahon na makapunta sa site for the Lightship Initiation. Ang Lightship Initiation, that is an authority to be given, ibigay sa inyo para makaturo kayo ng mga aral ng Supreme Master. Never you can become teacher of the art of life na wala kayong Lightship Initiation. In fact, if you are a master of a lesson, mayroon kayong mga karunungan, mga master ang inyong mga antas. And then, may tanong kung kailangan pa bang mag-Lightship Initiation. Ang sagot yan ay kailangan talagang mag-Lightship Initiation. Hindi marami ang art of life. Isa lang ang art of life na inilahad ng Supreme Master ngayon dito sa mundo. Kaya, lahat ay may direction to undergo Lightship Initiation. Ibig sabihin, that is your complete surrender to the Supreme Infinite. Kaya, hindi kayo maligaw. Makikita ninyo yung mga angel sa langit. Hindi yan mga satellites. Pero darating din ang panahon na guluhin yan sa opposite command formation. Ibig sabihin, napakaraming mga ilaw na makitunghayan ng mga tao sa kalangitan. Tawagin nila mga aliens, tawagin nila ng mga satellites, technology. Ngunit hindi yan sa Supreme Angels. Ang hindi lang maligaw, yung mga taong nakakonect na sa inyong consciousness, energy, light, life, or cells. Ang transmission ng Supreme Light Angels ay ibig sabihin mayroon na kayong seal, natatakan na kayo ng 72 formation. Ibig sabihin 172 or Sun 72. Kaya klarong yung signature ng Supreme Master 1-72. And contrast with that 666. Yung dragon or labong manunukob. Kaya people are interpreting ano yung ibig sabihin ng 666. Ang ibig sabihin niya, it is Carbon Atom Life Foundation. Ibig sabihin, in the body of that formation. Ano ba yung katawan ng yung formation na yan? So, physical na katawan. Pag sabihin natin advanced elemental body, is it physical na katawan? Hindi yan physical na katawan. Higher beings yan. And then one of the examples of that, when you do your angels contaction connection, makikita mo yung shooting star. Then bumagsak yun sa iyong harapan. And then when you look at the trace shape of any object,
you can find there in your front and wala kang matutunghayan, wala makitang mga object. Maski marka na lang sa lupa, wala. Nang dahil yan ay advanced elemental body yan. Siyang advanced elemental body ay may kakayahang maging super light body at that foundation of spiritual foundation. So dito tayo ngayon, huwag kayong mabigo sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, huwag niyong biguin ang inyong mismong mga sarili. Nandito na ngayon ang kailangan nating pag-aralan. Angels, contacts, and connection. Okay, so yan lang muna at patuloy ang ating mga activities ng dugukan. Pagbalaan siya kinabuhi at siya kinaiyakan. Di.